Anong meron diyan, bro? Yes po, ito ay faculty comment ng isang panatikong FCG ay ano, ayan, mula dito sa may video ng, yung in-expose natin si Soriano nun. Ang sabi niya dito ni Precious Light, nakakapanindig balahibo yung salitang karunungang Katoliko. Saan galing ang karunungang sinasabi niyo? Kay Pacquiao? Pareha lang naman kayo ni Pacquiao na wala sa Biblia mga sinasabi. Ayan, grabe naman 'yan kapatid na Gabriel ano? Halatang comment 'yan ng isang nasasaktang miyembro kapatid na Gabriel, 'di ba? Yes. Ika nga nila, yung mga hurt na people, naghu-hurt din ng ibang people, 'di ba? Oh, 'yan ang masaklap dun. At saka hindi tayo kagaya ni Pacquiao 'no, ni Apollo Kipolil 'no, bulaan yun. At saka itong si Soriano, bulaan din 'yan sigurado. Itong si Precious Life lang yung naniniwala kay Soriano. Pero mali yung interpretation sa Biblia, yun ang masaklap dun, 'di ba? Yes, kabulong. At mali din siya para sabihin niyang yung pinapangaral daw ng Iglesia Katolika wala sa Biblia. Eh kung makabasa ako aral ng Iglesia Katolika nasa Biblia, paano ka ngayon, Precious Light? Kasi sa CCC, Brother Gabriel, yung aral ng Iglesia Katolika, may mga Bible verses 'yan, especially kung Tagalog na CCC yung gagamitin ninyo, mga kapatid. Pre Ako na 'yan, oo, rekta na 'yan. yes, nag-release pa sa Mm. panagpratika. Oo. Kaya naku, siguro tayo yung, tumatayo yung balahibo dahil sa kanyang pagiging impokrito at, fanatiko. Opo, kabulong. Tipikal naman yan, eh, yung mga ganyang script. Wala na ngang bago diyan, eh. Sasabihin pa pareho lang daw kami ni Pacquiao. Kumpara kami dun sa may lalaking na ako, hindi kami ganyan ano. Tapos etong si Precious Light na 'to nakapakinig lang nakakarampot na aral ni Soriano, eh, ubod na ng yabang. At mali, hindi galing kay Pacquiao yung karunungang Katoliko, galit nga din sa Katoliko yan, eh, kagaya mo yan, MCGI tsaka Iglesia ni Kibuloy. Galit yan sa Iglesia Katolika. At saan galing yung ano, karunungang Katoliko, yung karunungan na sinasabi namin? Unang-una po, sa may authority. Sino ba yung authority ng aming simbahan? Yung mga obispo po, mga kapatid, dito sa iglesyang itinatagpo ng Panginoong Jesucristo. At yung mga obispo po na yon, according po sa aming aral, sila po ay yung mga direct na successor ng mga apostol. Hindi lang po yung kay St. Peter po kasi baka yung nalalaman ng ibang mga kapatid nating Katoliko, yung kay St. Peter lang po hanggang kay Pope. Hindi po, lahat ng mga apostol. Meron po yan na direct na succession sa mga bishop natin, okay? Babalik at babalik po yan sa mga apostol. So, ganun po, mga kapatid. Next po, yung karunungan na pinanggagalingan po namin, syempre po sa Diyos. Hindi lang po sa Biblia. Kasi kayo, Bible alone, puno kayo eh. Kami naniniwala kami sa tinatawag naman na divine revelation. Pag divine revelation po, yun yung nireveal ng Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang mga lingkod. At pag divine revelation po ang pag-uusapan, according po sa Catholic teaching, yun po ay mahati po sa dalawa. Una po, yung tinatawag natin oral tradition. Oral tradition po, mas matanda pa po sa Biblia. Kasi when we say oral, yun mismo yung mga propeta ng Diyos, yung mga alagad ng Diyos, at mismo yung Diyos nag-reveal orally. So nangangaral sa pamamagitan ng bibig. No? Merong involved na pangangaral live on the spot. Ayan, ganun po yung oral tradition. So bago pa po naisulat yan, nakinig na po yung mga unang lingkod. Nagsalita na po yung mga unang lingkod at ang Diyos mismo. Ano po yung mga sample po ng oral tradition na pinaniniwalaan ng Iglesia Katolika na kahit ang Biblia sinusuportahan. Yung pangangaral po mismo ni Kristo. So ang Iglesia Katolika naniniwala na si Kristo ay Diyos. Nagsalita si Kristo orally. So mas matanda pa yung pangangaral ni Kristo sa Biblia, no? And when I say Biblia, written tradition naman ng ating simbahan, kamakailan lang naman po yun na i-compile na from Genesis to Revelation, no? At linawin ko din po, meron pong fallacy na Biblia na daw yung Torah, ganun ano, o yung Pentateuch. Misleading po yun mga kapatid. Mag-stick po tayo sa kung ano ba talaga yung Biblia. Yung Biblia na alam natin from Genesis to Revelation. Kasi sila ang ginagamit nila misleading eh. Gumagamit sila nung Biblia, Biblios, Biblion, na which is book. Ang Biblia ay book, pero hindi lang po yung book na Biblia yung tinutukoy mismo sa loob ng Biblia. Kasi naisulat ang Biblia, hindi pa nakukompile ang Biblia. So, very misleading po na magkaroon tayo ng conclusion na porke may mabasa ang Biblion, Biblios,
dun mismo sa mga Greek scripture, automatic agad Biblia from Genesis to Revelation. Yun po ay maling interpretation. Baka kasi may mabiktima pang Katoliko yung ibang ano diyan. Ako po ingatan niyo po na huwag kayong maloko po. Next yung sinasabi ko po na divine revelation ng Diyos. Yun po ay ini-interpret po nung tinatawag naman namin na church magisterium. Yung church magisterium po, yun yung teaching authority ng simbahan. Remember po, di ba nangaral po ang ating Panginoong Jesucristo, pangaralan yung buong mundo. Actually, nagbibigay na nga siya ng utos yung kinokomisyon niya na yung mga apostol. Yung mga apostol na yon mga kapatid, sila po ay lahat namatay. But yung ministry na ipinagkaloob sa mga apostol na yon, yun ang hindi po namatay. In fact, patuloy yun na nagpapatuloy hanggang ngayon. So yung authority na ipinagkaloob sa mga apostol, kahit na namatay po yung mga apostol, yung ministry hindi. Yung authority hindi. Patuloy po siya until now. So, halimbawa, yung authority na ibinigay kay San Pedro, alam natin kung paano siya namatay. Doon pa natapos yung kanya ministry? Hindi po. Meron siyang mga naordinahan, no? At yung naging successor niya until now, yun po yung ating Santo Papa. Kung ikaw, Precious, like ang mangangaral mo, si Soriano, kaninong authority yun? Saan ang galing ng pagka-ministro niya? Hindi ba kay Nicolas Perez? Si Nicolas Perez ba miyembro ninyo? Hindi nyo naman miyembro yun diba? Ginagamit ni Soriano yung authority niyang nakuha kay Nicolas Perez. Pinapakita pa nga ni Soriano yung ID niya na ministro siya ni Nicolas Perez. Kinukwento niya na siya'y nabautismuhan nung isa sa mga ministro ni Perez. At siya'y naging nag-iisang ministro mismo ni Perez kasi yung iba manggagawa lang. Saan nakuha ni Soriano yung karunungan na yun? Hindi ba pangunahin kay Nicolas Perez? Mas pipiliin ko na dito sa Katoliko. Bakit? Kami, yung itinuturo ng Church Magisterium galing sa interpretation nila sa divine revelation ng Diyos, which is yung tradition at yung Biblia na kami-kami naman na nakikinabang. At hindi lang po kami nakabase sa isang tao. So when we say Magisterium, mga obispo. Ang tanong po, may obispo sa inyo? Wala. Doon talaga sa iglesia, yung Espiritu Santo, meron siyang ginawang obispo. Pero ang palusot ni Soriano, English version na naman, yung ginawa daw ng mga overseers. Nasan yung overseers ninyo? Wala nga kayong obispo dyan Ang meron lang kayo KNP, katulong ng pangangasiwa. Tapos ngayon, meron kayo overall servant. Nasaan sa Biblia yung overall servant? Wala niyan bro. Pero nakagawa sila ng gano'n, kaburnok. Dahil sa sinabi ni Kristo na sino man daw ikang ibig na mangunay, maging alipin ng lahat. Pero hindi yun sinabi ni Kristo para maging title ng MCGI. Kahit nga kay Daniel Rason, hindi pwede yung overall servant bakit? Bossing na bossing sa inyo si Daniel Rason Artistang-artista nga sa inyo yun diba? Parang Diyos na nga nila si Daniel Razon, Yes! Brother Gabriel Yes! Meron bang overall servant, ipinaparada yung kanyang rebulto? Doon sa kanilang naganap na piyesta ng Diyos, ipinarada yung rebulto ni Daniel Rason. Galit na galit kayo sabi, pero kayo pala'y gumagawa. Di ba lalabas, hipokrito kayo niyan, precious life. Kayo yan Bible alone kasi kayo kami, hindi kami guilty dyan. Saan mababasa sa Biblia na dapat sa piyesta ng Diyos ang ipaparada yung iba't ibang mga rebulto ng kung ano-ano na magre-represent sa lugar. Meron bang ganon? Wala. Pero nagawa ninyo. Pero galit na galit kayo kapag ang ipinarada namin sa Iglesia Katolika, si Mama Mary at ang Panginoong Jesucristo. Mali daw ika sa Biblia yon. Kayo, ano ba ginawa ninyo? Tapos kami, papares mo kami kay Pacquiao. Hindi, si Pacquiao, Diyos Diyosan din yun, gaya ng Daniel Rason ninyo. Wala din sabi nagpaparada ng rebulto ni Pope Francis. Wala pong ganun. In short, hindi kami double standard kagaya na sa inyo. Ano pa yung mga aral namin? Aral ng Iglesia Katolika na mapabasa sa Biblia. Yung 10 utos po. In fact, nakalagay yun dun sa labas ng aming simbahan. Yun po ay mababasa sa Biblia. Deuteronomio 5, tsaka Exodo 20. Napatunayan namin, ayon sa Biblia pa yung aral namin. Aatapihin na naman ninyo. Kinulangan daw ika ng Iglesia Katolika yung 10 utos. Kasi sabi daw sa 10 utos, huwag daw gagawa. Wala naman daw dun sa may karatula sa labas ng simbahan. Di ba? Double standard na naman kayo yan, MCGI. Sabi nyo, wala sa Biblia. Nasa Biblia pala. Tapos bigyan sasabihin nyo, binago namin. Andin pa talagang dapat naming sundin. Saan pa kami lalagay sa inyo, MCGI? Mali pa nga kayo Kasi sabi nyo, kinulangan namin ng Biblia. Tapos may aral si Soriano, dinagdagan daw ng Iglesia Katolika yung libro sa Biblia. Dagdag na lang daw, hindi na daw nasulat ng mga apostol. As if naman sa apostol lang na hinto ang lahat-lahat. Pero kahit pala
Yun yung aral niyo na dapat sulat na lang pala ng apostol kapag merong dagdag na. Bakit kayo yung website ng MCGI, ha? Biblia lang sapat na eh. Bakit si Soriano merong yung compilation ng blog niya? Bakit may blog pa si Soriano? Hindi naman Biblia yung blog eh. Bakit may magazine si Soriano? Bakit meron kayong Believer magazine kung saan si Daniel Rason nangaral lang si Moises, si King of Egypt? Bakit kayo may mga ganun? Eh, hindi naman Biblia yun. Di ba dagdag nyo na lang yun? O sa mga aral nyo? O, sige, pagpalagay natin, nasa Biblia, granting without accepting. Di yung aral nyo nasa Biblia pala. Ang tanong, tama ba yung interpretation sa Biblia? Actually nga mali eh. Kasi ang aral nyo, hindi dapat i-interpret ng Biblia, babasahin na lang. Hindi dapat in-interpret ng Biblia, dapat binabasa lang. Kaya si Soriano, pag nangaral daw siya, binabasa lang. Ah, ganun ba? Binabasa lang? Eh bakit ang conclusion niya nung araw, ang 666? Papa sa Roma. Tapos nung bago siya mamatay, binago niya. Akala ko ba binabasa lang? Tapos sinisi niya pa si Nicolas Perez na teacher niya. Basa lang ba talaga yon? O, kung kayo mga kapatid kong Katoliko, magkakaroon kayo ng critical thinking, pag-isipan nyo maigi, mali kagad si Soriano, sinungaling siya. Bakit? Totoo niyan, binabasa niyang Biblia at binibigyan ng interpretation. Guilty ba doon ang Iglesia Katolika? No. Kasi katuruan mismo na sa Iglesia Katolika na yung divine revelation ini-interpret ng Church Magisterium. O ngayon, sa panahon ni Daniel Rason, bakit nagkaroon kayo ng debating walang kibuan? Nasa sa Biblia yun. May mababasa ka ba sa Biblia debating walang kibuan? Walang interpretation, basa lang. O, garantisado wala. Bakit nagkaroon ng ganong conclusion si Daniel Rason? Eh di ba, i-interpret niya ang Biblia. Pangangaral na walang kibuan. Nasa sa Biblia yun. May mababasa ba sa Biblia? Letra por letra, ginagaransya ko walang ganun. Pero bakit nagkaroon ng aral na ganun ng MCGI sa pamamagitan ni Daniel Rason? Hindi ba in-interpret ni Daniel Rason yung Biblia? Next, eto, kababuyang aral to, kawalangyaan to. Mga kapatid kong Katolikong babae, lalo na yung may asawa dyan na lalaking NCGI, dapat yung malaman to. According sa aral ni Daniel Rason, ang babae daw, take note po, baka may nanonood na bata dyan. Viewer discretion is advised, mga kapatid. Rated SPG po ito. Sabi ni Daniel Rason, ang babae daw walang karapatang tumanggi pag gusto nung lalaki na makipag-sex yung asawa niya. Bakit daw hindi daw dapat magreklamo yung babae na tumanggi? Kasi ayon sa Biblia, ang babae daw magpasakop sa kanyang asawang lalaki. O di ba kawalangyaan yan? Yung ba talaga interpretation nun, ang babae magpasakop sa lalaki? At nasa sa Biblia yung aral din ni Daniel Rason na 60% daw na dahilan ng pagkamatay ng mga tupa dahil sa coyote. Nasa sa Biblia yun. Hindi ba gumagamit kayo ng ibang referensya bukod pa sa Biblia? Pero Bible alone kayo. Kaya nga Brother Gabriel, double standard na sila diyan Brother Gabriel, 'di ba? Definitely Kaborno. Ibibintang ko sa amin, Precious Life, na yung karunungan na sinasabi namin nakakapanindig balahibo kasi pang Katoliko. Excuse me, sa mga kagaya mo na kulto, member ng kulto, ikaw ang dapat na nakakapanindig balahibong aral. Kasi matake mo, kawawa yung babae sa inyo eh. Kawawa yung babae, napaka-double standard nyo. Kaya kayo mga kapatid kong Katoliko, lalo na yung mga babaeng Katoliko, wag na wag kayong aanib dyan. Magkaroon kayo ng pagmamahal sa sarili ninyo. So, Precious Light, very sorry to say, patawarin mo po ako pero wala akong pakialam kung di ka maniniwala sa Iglesia Katolika. Sinasagot ko lamang po yung pagiging double standard nyo. And again, hindi po para sa iyo itong programa o yung programa ni Kaburno. Kung ayaw mong maliwala, walang problema sa amin ni Kaburno. Pero sa amin, ang pinakamalaga sa amin, yung mga kapatid naming Katoliko na possible hanggang ngayon maaaring mabiktima ng mga kasinungalingan. So, ayan po mga kapatid ha. In short, magbasa tayo ng CCC. Doon sa CCC, kada mga paragraph doon, nagsasite yung ating simbahan ng mga referensya at isa sa referensyang ginagamit nila, Biblia. It is a written teaching. Nangangaral yung CCC in a written form na nakabatay sa Biblia. At hindi lang po Biblia, kundi iba't ibang mga dokumento ng ating simbahan based on the magisterium ng ating simbahan. So maraming salamat po sa Diyos mga kapatid. Muli po ako pang lingkod, Brother Gabriel de Guzman ng Karulong Katoliko. Together with my partner, Kabernok ng Patmasters PH, ingatan naman po tayong parati ng ating Panginoon.